Puntirya ng mga DDH ang baha sa Davao, which is alam naman ng karamihan. Hindi ko alam kung alam to ng mga DDH, ang mga kakamping sa mga taga-bundok, ng mga loyalista, na ang Davao City is a natural catch basin. So, yung mga baha, yung mga ulan na galing sa taas, kahit sa bundok pa yung umuulan, bumababa yan papunta sa Davao. Actually, Naga City ay bumabaha din. It doesn't matter kasi napapalibutan ang Pilipinas ng tubig at may mga natural areas talaga dito sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, na natural catch basin kung saan doon pumupunta ang mga tubig ulan. It doesn't matter. Ang importante ay mabilis na humuhupa ang mga ganitong baha. Yon ang target sa mga ganyang lugar. Ang baha sa Davao ay hindi katulad ng baha sa ibang mga lugar like sa Manila na kaya bumabaha kasi yung mga estero ay punong-puno ng basura. Nakakapagtaka nga Grabe ang baha sa Manila pero sa Davao City ang tingin ng mga DDH na to. Pero may sagot tayo dyan. For example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects. Tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos noon, nung lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao na mga listahin. So pagdating doon, lumabas doon na kailangan nga ng flood control and drainage projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City na mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin, pero walang interest yung gobyerno, yung national government, through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased kasi hindi naman kami ang gumawa nito Kumuha kami ng consultants, international experts, to help us make that plan based on their experience. Siyempre, magdududa pa rin ang mga Duterte haters kung totoo ba ito. Ito ang pag-amin ni Bongbong Marcos. Nandito si Sec Vince Dizon, magpapaiwan siya rito, pupuntahan niya lahat ng nabaha in the southern portion dahil ang problema, meron palang master plan yun na 2023. For whatever reason, hindi ginawa doon sa yung mga ibang project. Kaya babalikan natin para yung master plan na para doon ay matapos na para hindi na tayo makakakita ng baha na kagaya ng nakita natin. Ayun umamin na si Bongbong Marcos. Kaya nagbabaha ng ganyan sa Davao City kasi merong master plan na ginawa ang Davao City 2023 pa at hindi ginawa ng national government. Hindi sinuportahan, hindi pinondohan. Kaya ngayon yung nirereklamo nyo, alam nyo na kung sino ang sisisihin. Kaya hindi nyo makokonek-konek si Inday Sara dyan sa mga flood control issues. Si Bongbong na ang naglinaw na yung mga para na lang sa Davao City ay hindi nila nasuportahan. Actually, this is a very very good insight na dapat habang nagiging highly urbanized o mas lumalago ang isang lugar, lalo na ang isang syudad, ay dapat nag-a-update din ng mga flood control projects kasi dumadami ang tao, dumadami ang needs, dumadami ang basura, so dapat lumalaki at gumaganda din ang flood control projects, drainage system at kung ano-ano pa.
Kaya nga isa yan sa nirereklamo ko dito sa Naga City. Yung 500 million para dyan sa Jesse M. Robredo Coliseum na dapat ay ginagamit muna sa flood control kasi grabe yung naging baha dito nung bagyong Christine. Tignan nyo na lang, pinagpatong-patong ang mga kotse dito, lalo na dito sa village namin. Ang inuuna ay yung Jesse M. Robredo Coliseum kung saan nasa flood-prone area din na lugar para daw gawin evacuation center. Gagawin mong evacuation center pero nasa flood-prone area? Paano yan mas maaabot ng tulong? Paano yan mas ma-access ng mas maayos kung baha ang paligid nito? So ayan na, sana ay malinaw na sa inyo. Kasi pati si Bongbong Marcos ay nagsabi na kung sino ang dapat sisihin ng mga baha dyan sa Davao City.